So yun na nga mga B, kumusta ka? Tara dali, sama ka at magbabakasyon tayo. Papunta tayo sa lugar kung saan tayo lang ang may alam. Just for the uwi ang mga person sa Pangasinan. May aatinan tayong kasal doon, kaya naman nagpaka-impake na kami. Kasama din pala ang batang mabait na madalas makulit na si Zero. Ito na nga yung sasakyan namin papunta doon. At siya naman ang driver namin, ang pinsan naming si Kuya Paul. At sa ang lalaki namin, kayanin kaya kami ng sasakyan? Just. At eto na nga for the biyahe na ang mga person. Gabi nga pala kami umalis para una, hindi mainit sa biyahe. At pangalawa, hindi traffic. Tsaka ang sarap kaya bumiyahe ng gabi. Ako lang ba yung ganun? O kayo din? Kasal ng pinsan naming si Kuya Brian at ang bebe niyang si Ate Mo Mars yung aatinan namin doon sa probinsya. At base sa naaalala ko, ngayon na lang ulit ako makaka-witness ng kasal. For the witness na lang tayo. At wag mo na itanong kung bakit, alam mo na yun. Tsos. At magsasama-sama na naman kami ng mga pinsan ko. Kailangan dahil meron din kaming assignment doon sa kasal. Pero syempre kasama na walwal after ng kasal, no? Matik yun, di. Ngayon na lang ulit kami magsasama-sama ng may masayang okasyon sa probinsya. Noong nagdaang taon kasi, lungkot ang dahilan kaya kami nakukumpleto. Pero ngayon, masaya kami sa magaganap. Kaya samantalahin ang oras para mag-inom. Mag-family bonding ba? Ilang oras na biyahe, nag-stop over muna kami para umihi. Hindi nyo kaya. At para makapahinga din ng konti yung driver namin. At in fairness, nagkasya nga kami sa sasakyan. At kinaya mga B. After ilang minutes, tuloy na kami sa biyahe namin. Kulang-kulang 5 oras na biyahe nakarating na kami ng Rosario, La Union. Dito ang daan namin papasok sa lugar namin. Boundary na kasi ng Pangasinan at La Union yun. At eto na nga, nakarating na kami dito sa baryo. At for the park na ang sasakyan. Hindi pa ito yung lugar namin. Hindi kasi pwede makapasok yung sasakyan doon dahil bukod sa bundok siya, palayan ang dadaanan namin. Kaya maglalakad pa tayo papunta doon sa bahay. Kakatapos lang ng ulan dito nung dumating kami. Kaya maglalakad kami ng 10 minutes, depende kung gaano kaputik yung dadaanan. Ito yung tulay at sa ilalim nito may ilog. Hindi lang makita, gawa ng madilim nga. Sana alam mo yun, di ba? At dito naman sa Pilapil, dahil nga madilim pa, hindi kita ang paligid. Pero kita nyo naman sa malapitan na puro palay ang dinadaanan namin. At medyo maputik nga, kaya for the slow tayo sa lakad. At mukhang hindi na kinaya ni Zero ang maglakad kaya nagpakarga na siya sa dada niya. May simento naman yung dinadaanan namin mga B. Pero dahil nga pala yan at umuulan yung putik nasa daanan. Mababasa na rin yung paa mo dahil sa mga tubig na nasa mga damo na madadaanan mo. Ano daw? Basta, basa yung daan. Huwag ka ng ano dyan. Just. Basta, napansin ko, nasa probinsya na nga ako. Ilang minutong lakad nakarating na kami. At may naabutan kaming nilalang na natutulog. Si Albert, pinsan namin. Bahay ito ng auntie namin, si Auntie Helen. Shoutout po, auntie. Dito kami tutuloy at mag-iiwan ng gamit. Sa taas pa kasi yung pinakabahay at yung bahay ng ikakasal. Naabutan na rin namin yung bayaw namin na si Kuya Romel. Magpapahinga na din sana sila dahil sa biyahe. Pero dahil hindi rin ako matino minsan, nag-ingay na tayo at binulabog pa ang ibang natutulog. O diba? Sugo ng dibil talaga. Maya-maya ay nag-decide kaming umakyat na at pag-akyat namin ay naabutan namin ang tanawing mapapasana all ako. Just. At syempre pagdating namin dito for the kwentuhan ng mga person tungkol sa mga naganap, nagaganap at magaganap pa lang. At dahil medyo napagod kami sa biyahe at madilim pa, matutulog na muna kami ha. Pagbigyan mo na. Salamat sa pagsama mga B. Abangan mo sa susunod yung ganap bakit kami nandito ha. O siya, magsiingat ka palagi. Okay, bye!